MC for today. Walang iba kundi si Brother J. Parang suspense pa, no? Okay, Brother J. Good morning po sa ating lahat. Bago po basahin ng salita ng Diyos, may gusto lang po akong ikwento. Um, sa trabaho ko po kasi ngayon, lately, may mga nangyaring mga pagbabago. Medyo malaking pagbabago po na kumbaga parang dumami po yung trabaho. Parang sabihin na nating dinagdagan po yung mga trabaho namin. Kasi po yung parang dalawang magkaibang department, pinag-isa. So, ang mangyayari po, yung isang department, pag-aaralan po niya yung sa department namin at kabaliktaran naman po kami, pag-aaralan namin yung sa department nila. Medyo marami na pong nag-resign dahil sobrang hirap po talaga yung stress, yung kahit po ako mismo, gusto ko na mag-resign. Um, Ayan po si Micah, laging naaano niya na minsan nagda-drive ako, bigla na lang akong magkukuwento, parang nagrereklamo na ganito yung nangyayari, parang ang hirap na. Um, Recently po, parang habang nagtatrabaho ako, ah, yung nagkaroon po kami ng one-on-one na kasi usually every month po, nagkakaroon kami ng one-on-one ng pinaka-leader namin. Um, Pinakita po niya yung scorecards ko, yung mga performance ko na parang sa pating paningin ko po dun sa trabaho ko, parang hindi maganda yung performance ko kasi nga po medyo nahihirapan po talaga ako dun sa change sa pagbabagong nangyari. So nung sinabi niya na kung titignan mo yung track mo, napakaganda ng performance mo, sabi niya. So hindi ko po expect na parang ganun yung nangyari. Kinukuwento ko po 'to kasi minsan hindi po natin nare-realize na yung nirereklamo natin tulad ko na halos araw-araw or linggo-linggo nirereklamo ko is siya pala yung pinagdadasal ko nun na parang, "Lord, sana makakita ako ng trabaho, na magandang trabaho na magbibigay ng sustento sa pamilya ko." Tapos nung binigay niya, nagrereklamo naman ako. Parang, bakit ganito? Bakit ganyan? So parang, ah, natural na sa tao yung hindi tayo marunong makontento sa buhay na halos lahat parang, yun nga, parang may nabasa ako dati na may isang nagmamaneho ng sasakyan na nakakita siya ng bagong sasakyan na buti pa siya may bagong sasakyan. Pero siya may tapos may naka-tricycle na makikita niya na buti pa 'to, nakakotse. Pero siya may tricycle na. Tapos yung may nakabisikleta na makikita niya naka-tricycle, buti pa siya may tricycle, ako nakabisikleta lang. Hanggang dun sa may naglalakad na sana may bisikleta ako, pero siya, kasi ako naglalakad lang. Akala natin dun na natapos, pero mayroon pang isa na walang paa, na buti pa siya nakakapaglakad. Ako walang paa. Tapos kala natin tapos na doon, meron pang isa na walang kamay at paa. Pero yung walang kamay at paa, siya pa yung kontento sa buhay niya. So, 'di ba, parang minsan yung nabanggit na rin dati na we should count our blessings. No, lahat ng bagay na meron tayo ngayon is blessing from the Lord. Ah, Minsan yung blessing kasi may nagsabi dati na sabi niya, sa totoo lang, kung nasa buhay mo na at kasakasama mo na ang Panginoon, kompleto ka na. Wala ka ng ibang kailangan pa. Kasi siya lang talaga ang importante. Ang lahat ng nandito ngayon sa lupa maglalaho pagdating niya. So,
yung sinasabi lagi ni pastor na mag-invest tayo spiritually kaysa sa mag-invest tayo sa mga na makamundong bagay. Which is, yun yung parang na-realize ko na minsan, parang imbes na magreklamo na lang ako ng magreklamo, gawin ko na lang yung trabaho ko. In that sense, sinabi ng leader ko nga na maganda pala yung performance ko. So, doon parang, Lord, imbes na magpasalamat ako, nagsorry ako sa kanya. Kasi parang ni-take for granted ko yung trabahong binigay niya sa akin. So, yun lamang po. So, samahan niyo po ako. Tumuyo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basa niyo pa. So, yung sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24, ito ang aral na itinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Chapter 24, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabing, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyong bilang pag-aalala sa akin. Chapter 26, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So, tinatawagan ko na po ang mangunguna sa ating panalangin. Medyo natitense po ako. Tayo po ay manatiling nakatayo at manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. So we thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa oras po ito, God. Maraming salamat po, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, na minsan pa po kami ay inyong dinala dito, God, upang kami ay magsamba sa iyo, God. At sa oras na ito, Diyos, kami po ay lumalapit, nagpapasyasat sa inyo, Diyos. Ano man po ang nakikita mo sa aming mga puso na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humingi-hingi po ng tawad, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, O God, na makalapit sa iyo, Diyos, ng buong buo, na walang pag-ahalinlangan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, tulutan po ninyo na ang banal na Espiritu ay siya pong kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito, God. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga espiritual na pandinig, ang aming mga espiritual na paningin, upang makita po namin, O Diyos, ang iyong mga kalooban, ang iyong mga layunin sa amin, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, tulutan po na kami ay manatiling nakatayo sa iyong harapan, O Diyos. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na ma-overcome ang mga lahat ng mga humahadlang, Panginoon, upang kami ay manatiling maglingkod sa iyo, Diyos. Kami ay nahaharap, Panginoon, sa mga spiritual battle, Panginoon. Kasabay po ng aming paglilingkod sa inyo, Diyos. Hawakan po ninyo ang aming mga kamay. Tulungan po ninyo kami. I-cover po ninyo kami ng iyong banal na dugo, O Diyos, upang ang mga bagay na hindi namin nakikita, O Diyos,
ay suportahan po ninyo kami at iligtas. At sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pagsamba sa inyo, Diyos, i-cover po ninyo kami, Panginoon, upang ang kaaway ay hindi makagambala sa aming mga pagsamba sa iyo. May focus ang aming mga puso sa aming pagsamba sa iyo sa oras na ito, Diyos. Tulungan po ninyo kaming maging totoo sa aming sarili, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na maging tapat sa pagsamba sa amin, sa iyo sa oras na ito, God. Lord, sa oras na ito, God, tulutan po ninyo na ikaw lamang ang aming purihin at sambahin sa oras na ito. Ikaw lamang ang aming itataas sa oras na ito, God. Narito po kami, Panginoon, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, upang magpasalamat sa iyo, Diyos. Narito po kami, O God, upang kilalanin ka bilang aming Diyos, Panginoon. Ang aming pagpunta dito ay hindi isang obligasyon, kundi ito, Diyos, upang maipakita namin sa iyo na mahal ka namin, Panginoon. Maipakita namin sa iyo, Diyos, na ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Lord God, purihin ka po, Panginoon, sa oras na ito, God. Maraming salamat po, Diyos. Sa oras na ito, inahangkin po namin na madama namin ang iyong presensya, O Diyos. Madama namin ang iyong pagmamahal, O Diyos. Madama namin ang kalakasang espiritual, Lord God. Hayaan po na ninyo, O Diyos, na sa oras na ito, namnamin namin ang iyong mga salita na may buong puso na makinig sa iyo, Diyos. At hayaan po ninyo, O Diyos, na maunawahan namin ang nais mong sabihin sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng aming pastor na iyong ginagamit sa oras na ito, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, aking idinadalahin, O Diyos, ang aming pastor na bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Diyos. Bigyan niyo po siya ng lakas ng katawan, lakas ng spiritual, Panginoon. At patuloy niyo po siyang hingatan, O Diyos, upang maipagpatuloy ang inyong misyon, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, i-bless po ninyo ang aming pastor kasama ng kanyang pamilya. At dalahin ko rin, Panginoon, ang mangunguna sa mga hawit sa oras na ito, Panginoon. Ang aming song leader, kasama po ng kanyang mga backup, Panginoon. At lahat po ng nagagamit na tumutugtog, lahat po ng nagagamit sa likuran ng pulpito na ito, Diyos, ay inyo pong i-bless, Panginoon. Pangunahan po ninyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala sa oras na ito, Panginoon. Ano man ang kanilang kalalagayan sa oras na ito, Lord, ikaw lamang po ang nakakakita sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, ang kanilang puso ay huwag niyo pong ayahang manatiling malamig sila sa iyo, Diyos. I-bless po ninyo sila, Panginoon, ano man ang kanilang kalalagayan sa oras na ito, God. At gayon din, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay i-bless po ninyo. Na hindi po kami lalabas sa kapilyang ito, O Diyos, na hindi namin nakamit ang iyong pagpapalang spiritual, Panginoon. Ang pagpapalang kalakasang physical, Panginoon. Ang pagpapalang kagalakan, O Diyos, ay palatian po ninyo ng kagalakan. Yung mga nalulungkot, O Diyos, yung mga nabibigatan, Panginoon, ay bigyan po ninyo ng kaginhawahan, O God. Kaya naman, Panginoon, i-bless po ninyong bawat isa na naririto, God. At dalahin ko ang kabuuan po ng gawain na ito, Diyos, pangunahan po ng iyong banal na Espiritu, God. At dalahin ko rin, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyong pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samdalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Parang natetense din ako. Bakit tumayo ka, Pastor Doming? Ako po yung aawit ngayon. Ako po yung mangunguna sa ating pong pag-aawitan. Amen. Praise God. Handa na po ba tayo kumamit sa Panginoon? Amen. Nami-wish ko po yung mga pagkakataong katulad nito na ako po yung nangunguna sa pag-awitan. Pero bago po tayo dumako sa mga kanta, ay nais ko lamang po na alalahanin po natin may isang pangyayari po sa Luke chapter 19 na kung saan ay sinabi po ng mga Pariseo sa ating pong Panginoong Hesus na sabi, Rabbi o Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Ibig sabihin po, pinapasaway ng ating Panginoon, ng mga Pariseo, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na magpuri sa Kanya. Naalala po ba ninyo yon? Yung isang araw, ang ating Panginoong Jesucristo na ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Nangyari po, sinagot sila ng ating pong Panginoon, kung mananahimik ang mga taong ito, sabi po niya, ang mga bato ang magpupuri sa Diyos. Amen. Yun po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, alam po ninyo sa ating pong pagsamba ngayong umagang ito sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin, sabi nga sa pamagat ng ating pong kakantahin ito, sinong magsasabing dakila ka? Huwag nating hintayin na yung mga batong ito ang magsasabi na dakila ang Panginoon. Sapagkat ang tayo po, ang Panginoon na buhos ang kanyang dugo dahil po sa atin. Hindi po sa mga bato. Amen. Tayo po. Ipinagkaloob ang ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. Kaya't nararapat lamang tayo po ang magpupuri sa Kanya. Amen po. So muli, tumayo po tayong lahat. Ibigay po natin ang ating the best sa ating pagpupuri sa ating pong Panginoon. Let's sing the song, Sinong Magsasabing Dakila Ka? Amen. Hallelujah. Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos ang Hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Magsasabing dakila ka, dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka, dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos ang Hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha.
magsasabing dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha. Sino magsasabi? Magsasabing dakila ka, aming Ama. Sino magpupuri sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha. Kahangahan ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha. For the last time, sino magsasabi? Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama. Sinong magpupuri sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha. Kundi tayong Kanyang nilikha. Kundi tayo Kanyang nilikha. Amen! Hallelujah! Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. Amen! Totoo po. Sinong magsasabing dakila ang Panginoon? Itamo po. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, Siya ang nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, pupurihin po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy po nating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. And let's sing the song, Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. To God, hallelujah. Oh, Holy Spirit, welcome you. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso. Amen. Sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Walhatiin ka. Isa po po, katapatan mo Diyos. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Minsan pa po, katapatan mo Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ka, O Panginoon. Panginoon,
Yes, God. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Naawitan. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Kay buti mo sa Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, God. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Pagkabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon na yun, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. For the last time. Hallelujah. Napakabuti. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti
buhay ko'y tapat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, noon, ngayon, kailanman, sa buhay namin, ikaw ay tapat. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga kaloob. Lord, maraming salamat po na nagkatipon po kami ngayon, Lord, para makinig po sa inyong mga salita. Dinadalangin po namin ngayon, Lord, ang aming mga kaloob. I-bless niyo po ito, Lord, na sana maging kagamit-gamit po ito sa ikalalago ng iyong simbahan, Lord. Dinadalangin po namin, Lord, na turuan niyo po kaming magkaloob ng galing sa aming mga puso, Lord. Lahat po na pinupuri ka namin, Lord, at sinapasalamatan, at lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Wala daw po na muna tayong testimony ngayon. So tinatawagan ko na po ulit ang ating pastor. Amen. Praise God po. At dire-diretso po tayo ngayon, ano? Gusto ko sanang pahinga ng konti, pero okay lamang po. Okay lang. Praise God. Hallelujah. Napakasarap po ng sumamba sa Panginoon. Amen po. Parang nabitin ako. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Parang sige po. Okay, praise God. Salamat po pala muli sa ating pong mga kaloob. Amen. Atin po bang bayo? Meron pong bago? Wala, ano? So yun. Okay. Ang ating topic ngayong umagang ito ay very familiar. Ano po? Bakit naman very familiar, Pastor Doms, ang ating topic ngayong umagang ito? Kasi po, every first Sunday ay nababanggit po natin ito. At ngayon nga po ay first Sunday, ano po, atintamo pong komunyon. Ano po, ito pong pagsasama-sama na kung saan ay kumakain ng tinapay at ng saro, na kung saan ay mga elemento, mga simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. So, minsan po, ewan ko po kung nabanggit kanina yung salitang routine. No po? Hindi ba ninyo napapansin sa ating pong mga sarili? Hindi ba ninyo nakikita yung punto na kung saan every first Sunday ay yung bagang parang normal na kung saan ay first Sunday ngayon merong tinatawag na komunyon. Hindi ho ba? Pero alam po ninyo mga kapatid, sa umagang ito ay minabuti po natin na aralin, ano po,
At maipabag po. Gusto ko pong um, ipakita sa inyo, ngayong umagang ito, first Sunday, ipakita kung gaano kahalaga itong ginagawa po natin na pagkakaroon ng banal na hapunan every first Sunday. Siguro doon sa, meron kang binanggit, Pastor Toms, hapunan, di ba agahan ngayon? Di ba? Kakaiba, no? Kaya yun yung mga bagay-bagay, ilan na mga punto na maganda po na gustong na maliwanagan. Katulad nun, banal na hapunan. Ay, di ba umaga ngayon? Ang dami, alam po ninyo, may mga tanong, pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga po dito ay yung pong meaning, yung ibig sabihin ng pangyayaring ito na naganap bago po ang ating Panginoong Jesucristo ay aristuhin doon po sa bundok ng Getsemani. At ito nga yung ating pamagat, nandito na po. Ang sabi po natin, huwag baliwalain ang hapag ng Panginoon. Habang pinagbubulay-bulayan po natin ito, tinignan ko po yung yung salitang hapag. Pwede po nating isalin ito na yung pong lamesa. Ano? Yung ang huwag baliwalain ang lamesa ng Panginoon. Yung lamesa na yon na tinutukoy, yun po yung kung saan ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang 12 alagad. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, yun po yung mga gamitin po natin yung special, personal involved at that time sa lamesa. Pero naniniwala po tayo, baka mayroon pa pong iba po doon nakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ginamit ko rin, hindi ko lang po nilagay dyan, yung salitang dulang. Naalala pa po ba ninyo yung dulang? Sa atin po ng mga Pilipino, yan po yung kaunang-unahan sa atin. Kasi po nung araw, wala naman pong lamesa eh. Ang kultura po natin talaga, ang talagang nakasanayan po natin, ay yung pong dulang. Yung lamesa po, from Europe po yan. May, mga lamesa. Pero Middle East, makalukluk-lamo po. Baka yan po. Nagkukross po yung mga paa nila. Gusto ko lang po yung ilarawan. Baka na. So, ang sabi ko po dito, ano nga ba? Ano ang ibig sabihin ng, kasi sabi natin, huwag baliwalain. Itang puntong, huwag baliwalain. Pastor Doms, manalangin ka muna. Okay, let's pray samandali po. Lord, i-bless mo po ang aming pangangaral ngayong umagang ito. Ama, desire ng puso ng iyong lingkod na ilahad itong mensahe na may pamagat, huwag baliwalain ang hapag ng Panginoong Jesus. Lord, kasihan mo po ako ng iyong Santong Espiritu ng iyong kapangyarihan na mailahad ko, maipaliwanag po sa mga kapatid ang kahalagaan at kapangyarihan ng iyong mga salita na amin pong pag-aralan, pagbulay-bulayan ngayong umagang ito. At yung pong saya, kapayapaan, at kagalakan patuloy na madama po namin habang pinagbubulay-bulayan po namin ang iyong mga salita. Salamat ng madami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Siguro po maganda na sa mga Bible po ninyo, kung mayroon kayong dalang Bible, kung mayroon naman pong cellphone, pwede na rin po siguro yung cellphone na may Bible. Pero pag kung huwag kayong magkunwari po. Kung minsan, bato-bato sa langit, pero yung tamaan magsisi na. No? Yung kunwari, nagbabasa ng Bible, habang nangangaral si pastor, nagpi-Facebook pala. Meron ba dito noon?
kindly po, paki-off na lang po yung Bible niyo. Mag-concentrate muna po kayo sa akin. Amen po. Ilang oras lang, 2 oras lang po tayo, wala man. Mag-concentrate muna tayo. At saka yung pagkukwento-kwentuhan po. Nagsalita si Pastor, nagsermon si Pastor. Mas maganda po yung diretsahin ko na po. Mag-concentrate po tayong makiramdam, karing amano na ning Ginoo. Amen po. Para tayo mapagpala. Isundo ko po itang sabyan ko nandin. Ano ang ibig sabihin ng huwag baliwalain? Yan ang topic natin eh. Ang ibig sabihin po ng huwag baliwalain ay yung pong punto na yung isipin po natin, iniisip po natin na itong ginagawa natin every first Sunday of the month. Pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan. Ay, first Sunday ngayon. Atin meron ano ngayon. Sigurado maghahanda dyan. Yan si Sister Auring ng ano. Anyways, brothers and sisters, pasalamatan natin si Sister Auring. O yan, oh. Every Sunday, alam niyo bakit may pinagsalusaluhan po natin yan? Dahil po, inihahanda po ni Sister Auring. Pastor, madali lang yan. Po, totoo. Madali, kapatad. Sakripisyo po. Nandito ako, ako rin naranasan po yan. Yung baso na pinagano natin, inuhugasan po yan. Pinapainitin pa ng tubig, binubusan ng tubig. Ako, minsan si Brother Vic, lanay tangkay. No, anita pa, plastic pa lang yung natawa si Brother Vic. Yung plastic pa yung baso natin yung maliliit. Binuhusan niya ng tubig na mapali, mainit-init. Naku! Ano pong nangyari? Nagkagewang-gewang po yung labi. Ngayon, maganda-ganda na po yung po natin, yung baso natin. Bakit? Kasi glass na po siya. Medyo may kahirapan po niyan. Kaya thank you. Baka hindi natin alam. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Every Sunday po, sinisigurado niya yan na maayos at malinis. Para sa kung meron tayong pagsasalusaluan. And that is a ministry. Kaya nga, sabi ko nung nakarang linggo, don't wish, huwag sayangin na lang. Wish, nagiging wish eh. Wish ko lang. Huwag nating sayangin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung diyan tayo tinawag eh. So be it. Gawin natin ng mayroong katapatan. So, gusto ko pong yung burahin sa ating kaisipan, yung punto na pangkaraniwan o yung tinatawag na routine na lang, yung isang bagay na kung saan ay itinuring na banal o yung punto na kasi po ito pong pangyayaring ito binayaran ng mahal ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang banal na hapunan, mga kapatid, o komunyon ay hindi lang isang ritual, tradisyon, o pampahaba ng gawain dito sa church. Ito ay isang banal na pag-alaala. Amen. Banal po na pag-aalaala, pagsusuri. Ito po yung mga punto po natin, pag-alaala, pagsusuri o examine ng puso, pagsusuri ng puso at pagpapahayag ng pag-asa. Amen. Now, ngayon po ay paano natin maiiwasang mabaliwala ang hapag o dulang ng ating Panginoon? Paano po? And dito po papasok yung una nating punto. Ano ang sinasabi ng ating pinakaunang punto? Ang sabi po natin, alalahanin ang kanyang sakripisyo. O yung punto na, sabi nga sa pagkaka-English, remember. Mayroong awit dyan, remember me. Kapag, ano kasing katugtong nun? Kapag, nahiya pa kayo, malakas. Kapag, nag-iisa. Aba kapatid,
kung mayroon pong dapat na alalahanin po natin kapag tayo nag-iisa, sino kasi? Ang ating Panginoon. Amen po. Kapag tayo nalulungkot, it is yung pong awit na ito, ito po ay love song para po sa magsing-irog. Pero kung kapatid, kung ilagay po natin sa spiritual itong awit na ito, napakaganda. Kapag ikaw ay nalulungkot, alalahanin mo ako. Kapatid, kung mayroong higit na dapat po nating alalahanin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ay yung pong alalahanin po natin. Yung dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Actually po, mga kapatid, nais kong sabihin, dapat nga po, hindi lamang every first Sunday, mayroon pong akong mga kilala na mga pastor. Alam po ninyo yung komunyon po nila. Every Sunday. Atin lang pong komunyon. Atin lang pong komunyon. Sana kakaiba pa yung komunyon nila eh. No? Nababasa ko na yung iniisip po ninyo. Pero totoo po ito totoo po ito. Yung pong iniinom nila na sa atin, juice di ba? Juice. Pero yung iba, real, totoong wine. Wine yan talaga. Yung ubas, katas ng ubas, yun ba iniinom po nila? Ay, wag naman po yun, sobra na eh. Puta, bumaba si pastor susuray-suray na. Susuray-suray tangan pagluwag. O pare. Ay, hindi naman. Pero, totoo no joke. Kasi sa akin naman, wala pong problema noon. Ano po? So, kapatid, ano ang dapat nating alalahanin kapag dumadating ang mga pagkakataong katulad nito? Ito po yung number 1. Ang sinabi natin dyan, ang tinapay. Sino yung tinapay? Sa atin po, it is ordinary lang na skyflakes. Ano po? Skyflakes yung ginagamit po natin. Pero sa mga iba, meron po yung, ostya ang ginagamit. Kasi yun po yung isinusubo. No? Yung iba po, kanya-kanyang estilo. Meron pong ipinapakain ostya lang. At yung wine ay para na lamang po doon sa pinuno. Kumbaga, siya lang yung umiinom doon. Pero, ang sa atin ay hindi. Lahat po ay nararanasan po natin. Ito po ay bilang pag-alala, hindi lamang ang tinapay ang kinakain po natin, kundi maging po yung pong, mamaya po. Ito muna, yung tinapay ay kinakain po natin. So ano po ang ipinapahayag po nito? Nagpapaalala, sabi nga po natin, ng katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang tinapay, mga kapatid, ay naglararawan, sumasagisag sa kanyang katawan na pinahirapan, sinugatan, at inialay para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Alam po ninyo, meron akong naalala ng isang kanta eh. Yung kasing pamagat ng kanta na yon? Yun sa koro, crucified, laid behind a stone, you live to die. Ano po kasi? And alone, like a rose, trample on the ground. Alam po ninyo, yun ang matindi doon. Yun like a rose. Kumbaga, alam po ninyo yung katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo, gamitin ko po yung terminong niluray. Grabe po. Kumbaga, sa ito, talagang pinagpira-piraso. Alam po ba ninyo yung tinapay na yon? Yung pong kakainin po natin mamaya.
bago po sometimes yung ginagawa, awan ko kung ano, ito yung ginagawa ni Sister Aaron. Pero nung ako yung naghahanda po niyan, kasi nandito na po ako sa likod noon eh. Ako na po yung pinakamadali na gumawa po noon. Ang ginagawa ko noon, bago ko buksan yung Skyflex, anong ginagawa po ni Sister Aaron? Ako po ginaganon ko eh. Pinipiga ko muna. O dili kayo ginaganon, tapos Sister Aaron ginaganon niya. Bago niya buksan. Kumbaga pinagpuputol-putol muna. Alam po ba ninyo mga kapatid? Ito po ang ating pong Panginoon. Ganito po inalintulad ang katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo na inihandog po niya para sa atin. Ito ay pinagpuputol-putol. Kumbaga, dinurog ang katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At siguro po, no need to explain sa atin. Alam po natin kung paano pinahirapan at kung paano sinalawla, pinabayaan at sinaktan ng ating pong Panginoong Jesucristo yung kanyang pisikal na katawan. Isipin mo yon. Siya na lumalang. Kanina po, pinag-aralan po natin yung sa Sunday School. Yung pong yung kadyusan ng ating pong Panginoong Jesucristo. He is a God. Siya po yung Diyos na omnipotent. Ano pa kasi? Omniscient. Alam ng lahat, kaya ang lahat. Pero alam po ninyo, na bagamat ang ating Panginoon, He is a God na omnipotent. Kaya ang lahat. Sabi nga, imposible ba yon yung ang ating Panginoon ay maging isang Diyos sa tatlong persona? Hindi. Bakit? He is God. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kanina nga sinasabi na a simple illustration is 3-in-1 copy. Bakit mo naman naisingit yun, Pastor Doming? Kasi nga po, sa kabila ng ang ating Panginoon, He is a God na omnipotent. Ay, hindi niya tayo pinatulan. Hindi tayo pinatulan ng Panginoon. Bagkus umiral po yung kanyang pag-ibig. Yung kanyang purpose, why He came to this world. Yung tayo po ay iligtas sa ating pong mga kasalanan. Amen po. Sa totoo lamang po, kung gamitin lang ng ating pong Panginoong Jesucristo yung kanyang kapangyarihan at that time. Kaya nga po, alam po ninyo, yung pong yes natin sa Panginoon, naalala po ba ninyo yon? Yung yes natin sa Panginoon ay yung pong pagsuko ng ating sariling layunin, yung ating ginugusto doon sa gusto ng ating Panginoon. Ganun ka po ninyo itang pinunit natin, papel, yung kinasusulatan ng ating mga plano tungo doon sa plano ng ating Panginoon. Yung sigaw ng ating Panginoong Jesucristo, noong pong nananalangin sila sa bundok ng Gethsemane, ang sabi po niya, not my will. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mapapangyari. Gusto po niyang gawin yung purpose ng Ama. Yung ganapin ang gawain ng pagliligtas, kapatid. So kapatid, ang tinapay nagpapaalaala ng katawan ng ating pong Panginoon Jesucristo, kung paano po pinahirapan. Grabe po, kaligtasan po natin, kapatid. Hindi po pabasta-basta. Meron nga pong sinasabi ang salita ng ating pong Panginoon sa matandang tipan, ngunit siya ay nasugatan, sabi po niya, dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Remember the word, pagsuway, kasamaan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat,
ay nagsigaling tayo. Ito po yung napakatindi. Pero lagi natin binabanggit. Alam po ninyo, binabanggit ng matandang tipan. Hula po ito, 1,000, libong taon ang nagdaan. Ihinula na po ito sa aklat ni Isaias sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y nagsigaling. Pastor Doms, ano po yung sinasabi mong nagsigaling dyan? Literal ba? Nakagalingan ang tinutukoy dyan? Spiritual, kapatid. Amen. Spiritual. Minsan po, naipapaisip yung mga ilan, tagal na akong nananampalataya sa Panginoon, pero hanggang may sakit pa rin ako. Kapatid, ang mga sugat ng ating Panginoon, ang Panginoon nagpapagaling siya. You are the God that helped me. Nangaapin po, nagpapagaling. Pero kapatid, ang tunay na kagalingan ay hindi po yung physical, kundi yung spiritual nating buhay. Amen po. Ayan po yung tunay na kagalingan. Alam po ba ninyo, lahat tayo na nandito, tayo po ay nagsigaling. Amen po. Dati po tayo po ay sakitan. Punong-puno po tayo ng sakit. Tayo po ay mahirap. Pero nang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang katawan doon sa krus. Sabi nga niya, 1 Peter chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa kahoy, upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katwiran sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ulitin ko po yung medyo mabilis yung pagkabasa ko dito sa aking kudigo. Yung sa bandang huli. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ay pinagaling tayo. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos dyan. Sa pamamagitan ng sugat ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga karamdaman pinagaling tayo. Kaya nga sabi ko po dito bilang hamon, huwag mong kalimutan ang sugat na nagbigay sa iyo ng kagalingan. Amen. Yung sugat ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mamuhay ka ng may, yung pong dapat habang buhay habang buhay na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat po. Salamat. Amen po. Pangalawa po, ano ang dapat po nating alalahanin sa kanyang na bilang sakripisyo, yung pong yung kopa. Alam po ba ninyo, ang sabi natin, ang kopa nagpapaalaala ng dugo ni Kristo. Ayun po, yung mamaya po, mayroong maliit na simbolo man lang. Sa tutulong din mamaya naman. Bilang pag-aalaala po kasi, hindi naman tayo mabubusog doon sa tinapay niyo po. Saka yung ito lang po ay mga simbolo, pag-alaala doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, nagpapaalaala ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos. Alam po ninyo, sinasabi ni krus ng Kalbaryo. Pero alam po ninyo kung yung gagana yung imahinasyon po natin. Alam po ba ninyo, mula pa lang doon po sa bago umakyat ang ating pong Panginoong Jesucristo o maglakad papunta po ng bundok ng Golgota, ang ating Panginoong Jesucristo, umaagos na ang dugo sa kanyang pisikal na katawan. Doon po sa punto na siya po ay hagupitin ng, alam po natin yon,
kung papaano hinagupit ang ating pong Panginoon. Sa bawat hila ng isang nagpapahirap sa ating pong Panginoon, na pumapalo sa ating Panginoon bawat hila doon sa lupid na kung saan ay alam po niyo yung sa bawat dulo po ng lubid ay mayroon pong mga maliliit na kumbaga parang pamingwit. Na kung saan kapag hilain mo ito, sumasama po yung laman. Ang ating pong Panginoon, makantita po. Ganun po ang ginawa sa katawan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga po yung una, yung katawan. Yung tinapay talagang ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus Kristo, matindi po. Matindi ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, doon pa lamang sa kung saan ay hinahagupit ang ating pong Panginoong Hesus Kristo, dumadaloy na ang dugo ng ating Panginoon. Tapos na ba doon, Pastor Doms? Hindi. Nung putungan po siya ng corona. Hindi po koronang katulad po ng inaasam-asam na mga beauty pageant. Yung mga nagkikiano sa paligsahan. Hindi po. Yung putong na yon, yung corona na yon, na inilagay sa ulo ng ating Panginoon, ay mayroon po, sabi nga, koronang tinik. Koronang tinik na kung saan hindi po kalakalale. Hindi po dahan-dahan na ipinatong po sa ulo ng ating Panginoon. Ito po ay biglaan at sa pagsasadula nga, pinalo pa eh. Grabe po. At doon nakikita po natin sa pagsasadula, nasasaktan po tayo kasi po dumaloy ang dugo mula po sa ulo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kapatid, Pastor Doms, anong ibig sabihin yan? Kapatid, ang kopa ay nagpapaalaala ng dugong dumanak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Ang kaligtasan natin ay hindi po libre. Hindi po libre. Opo. Binayaran ito, kapatid ko, ng dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yun po ang ipinambayan. Kaya nga, ang dugo ni Jesus, ang lumilinis sa lahat ng kasalanan. 1 John 1:7, sorry Brother Jordan, hindi ko na ito. Ang dugo ni Jesus, ang luminis sa lahat, o lumilinis. At di po nito. Yung 1 John 1:7. Alam po ba ninyo, ginamit mo yung salitang ang dugo ni Jesus ang lumilinis. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak. Sa lahat ng kasalanan. Alam po ninyo, napakaganda. Huwag po nating tignan itong talatang ito na napaka-simple lang. Alam po ba ninyo, itong verse na ito ay napakaganda sa buhay po natin bilang Kristiyano. Kasi po, hindi po nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng ating pong buhay ay nagtapos na. Anong ibig mong sabihin, Pastor Dom, doon sa puntong nagtapos na? Perfect na. Hali po. Dumadating po yung pagkakataon na, yung ang palagi kong binabanggit, sometimes nadudulas po tayo. Alam na po ninyo ang ibig kong sabihin doon sa puntong nadudulas tayo. Tayo po'y nagkakasala. But praise God, dahil po sa talatang ito, muli pinakita ng ating Panginoon how He loved us. Kung paano tayo minahal. Kasi nga kung sakali na tayo po ay magkasala, nandun po, nililinis. Hindi sinabi ng talata na tayo nilinis. Minsanan, alipo. Parang sasakyan, kumbaga.
ginamit mo sa buong maghapon, kinagabihan, nilinis mo, bukas, biyahe mo na naman. Ayan po si Brother Jim, back up ko kanina. Ano po yan? Laging naglalabas yung kanyang kotse. At hindi pwedeng hindi malinis. Sasakyan po. Kinahapunan sa kanya pong paglabas sa kanyang sasakyan, nadumian ulit, nililinis. Hindi pa tapos, kapatid. Amen po. Salamat sa Panginoon sapagkat nandyan siya na patuloy na nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin na kung sakali na tayo po ay madapa, mayroong pag-asa. Amen. Sapagkat kung ikaw ay lumapit at magsisi sa iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin ng ating Panginoon. Amen. Amen po. Ang kanyang dugo, sabi nga, ay ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. At sinasabi rin, walang kapatawaran kung walang pagbubo ng dugo. Yan po ito ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, thank you, Lord. Hindi po ba? Karapat dapat lang, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa Kanya na umibig, ang ating pong Panginoong Jesucristo, sa Kanya na umibig sa atin at naglinis sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo. Wow! Lininis tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, siyempre spiritual ito. Ng ating pong makasalan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na nabuhos, yung sinasabi natin, sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lamang sa Kalbaryo. Mula pa po doon sa kung saan pinalo siya hanggang sa krus. At yung sukdulan po doon sa krus, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo yung tindi, yung pong sakit, kung papaano po sa lugar na iyon, inangkin lahat ng ating Panginoong Hesukristo yung bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Doon po bumuhos ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po nangyari yun, Pastor Doms? Yung punto po na ipako sa krus ang kanyang mga kamay. 2 kamay. Ikaw ba naman ang ipako rin pati paa? Masakit po ito. Panginoon, kaya-kaya natin yun. Pero alam po ba ninyo, tayo ang dapat nandun, kapatid. Amen. Tayo po dapat nandun. Alam po ninyo, sa totoo lang, impyernos tangan po. But salamat for God so loved the world, sabi niya, that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kayo na lamang. Amen. Ulitin ko lang po, nababanggit ko na ito Gayon na lamang, hindi lamang nagsalita ang ating Panginoon. Ang ating mong Diyos at Ama na sinabing mahal niya tayo. Hindi lang siya nagsalita. Parang sa atin, sometimes, marami mga tao sasabi, I love you, Lord. Ano ngayon? Ang dali pong sabihin na, mahal kita, Panginoon. Ano ngayon? Nanggagawan mo. Amen po. Ang ating Ama nung sinabi niya, for God so loved the world, He gave. He gave. Hindi po yung kasi meron siyang 5 anak. Ako nga pen, meron siyang 10 anak. He gave. Even though mayroon lang siyang nag-iisang anak. Amen. Yun po yung value, kapatid. Yun po yung bigat, yung tindi, kung papaanong minahal tayo ng Panginoon sa kabila na ito ay nag-iisa, He gave para sa atin. Amen. Ganun po katindi. Kaya nga, ang sabi natin dito, pahalagaan mo ang dugong naglinis sa iyo. Huwag mong paglaruan ang kasalanan
na naging dahilan kung bakit dumanak ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan mo pa ito, kapatid. Kapag hawak mo na ang kopa mamaya ito. Kapag hawak na po natin mamaya ang kopa, isipin po natin, no? Ang dugong naghugas sa pinakamarumi nating kasalanan, yung pinakasekreto po natin ay hindi ordinaryong tubig. Ito ay ang mismong buhay ng anak ng Diyos. Binayaran ka ng mahal. Kaya sabi ko, huwag kang mamuhay ng mura. Amen. Mabuhay po tayo dapat ng may halaga. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos diyan. Amen. Amen po. Hallelujah. And yung pangatlo dyan, sinabi po natin, ang hapag, larawan ng pag-ibig ng Diyos. Matindi po ito, kapatid. Sa aking kudigo, inilagay ko na po yung salitang dulang. Ang hapag o dulang ng Diyos, larawan ng pag-ibig ng Diyos at ng Ama. Ang komunyon ay ang pinakadakilang paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Ang hapag o dulang, alam po ba ninyo ito? Naglalarawan po ng lugar ng grasya. Lugar po ng grasya. Meron bang dulang na walang laman? Sa karaniwan po, o sa talagang natural na gamit, ang dulang po, yan ay hinahapagan ng pagkain. Amen. Kapag dulang, siyempre nandun yung grasya. Ilarawan muna natin. Na po, tayo po ng mga Pilipino. Yan ang gamit po natin noon, dulang. Doon po tayo nakain. Alam po ba ninyo, nasa pamamagitan ng dulang, maraming kwento. Nangyari ang forgiveness, pagpapatawan. At siyempre, ang dulang larawan po ng joy, happiness, masaya. Di po ba? Mayroon bang nakain na hindi masaya? Siyempre, yung mga medyo liko. Pero sa mga Kristiyano, sabi nga, diyan disabog mo, masaya sila na yung ulam. Pero sa tulang, di naman, sa atin ng mga Kristiyano, mayroon ba bang, paminsan-minsan, nagulam pa ng asin? Wala na, no? Bakit? Kasi pinayaman tayo ng Panginoon. Hindi po ba? At least may asin, may mantika siguro. Mantika ng babi. Bata ako, ewan ko nga ba, ngayon talagang sobrang ng mga tao. Pero alam mo yung ulam namin noon, bata ko, tuwan-tuwa kami. Mayroon kaming ipon-ipon na mga mantika na yung tabang babi. Nakabuti sa likod sa sulong. Sino sa'yo nakaranas ng magulan man ganun? Yung mantika ng baboy, mo sa nasi, tapos lagyan mo ng konting asin. Minsan mayroon pang konti-konting laman-laman. Wow, sarap! Naranasan namin yun. Sarap ni tanay ko siya. Saranasan namin. So ang dulang, kapatid, lugar na kung saan ay nandun ang biyaya. Amen. Ewan ko po, napapansin po ninyo, ang dulang po is a sign of, ano kasi nito? Yung pong puntong pagpapakumbaba. Amen po. Mayroon bang nakain sa dulang na nakatayo? O sabihin na lang natin nakaupo sa normal, yung upuan. Ala. Ang dulang po, ang larawan po ng dulang, kapag kakakain ka ng dulang, bakit? Imustra ko po, baka kanyan ka po. Para makakain ka sa dulang, kinakailangan mong, kuminsan nga po, luluhod eh.
Kaya nga pagpapakumbaba, sign of humbleness, kapatid. Pagpapakumbaba. Kung ikaw ay kakain sa dulang nagpapakumbaba ka, ikaw ay luluhod. Makanyan niya po yung dulang. Kaya nga po ang dulang is sign, larawan po ng pagpapatawad. Kaya nga po, sa dulang ng ating Panginoon, kapatid, there is forgiveness. Amen po. Kapayapaan, fellowship, pagsasama-sama, larawan ng pag-ibig. Hirap po siguro yung kumakain ka ang kaharap mo. Makakain ka bang kaharap mo, kagalit mo? Hindi kayo nga dua. Kakain kayo nga dua, kagalit mo yung nasa harapan mo. Alin makukan Pero bakit nandun ka pa rin? Kasi nga po, dulang is forgiveness. Sige, ninapin na nagkaharap na tayo, pinapatawad na kita. Magkaharap na tayo Sige, I forgive you. Mayroon ba rito isang kapatid, may tampo sa isang kapatid? Hello? May nahimik? Magpatawad ka, kapatid. Tawad ka sa isang kapatid. Kung gaano ka minahal ni Kristo, mahalin mo rin siya. Mahalin mo rin ang iyong kapwa ng buong puso. Amen po. At ipakita mo ang pag-ibig na iyon sa iyong kapwa. Araw-araw. Kapatid, minahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Magmahal ka naman. Amen po. Hindi po maganda yon yung kung saan ikaw lang yung tumatanggap. Alam po ninyo kung bakit ulitin ko lang ito, nabanggit ko pa isang linggo ito, ulitin ko lang. Yung pong yung Dead Sea. Alam mo rin yung Dead Sea? Bakit tinawag na Dead Sea? Dead. Patay. Baka kamali naman ako. Yung patay na sea. Yung tubig noon nanggagaling po sa sa Israel, di ba? Palestine. Yung tubig ng tinawag na patay na sea na ito ay nanggagaling po sa Jordan River. Ayan po yung kasaysayan niyan. So, sa na ito, itong lawa na ito ay tumatanggap ng tubig. Pero yung lawa na ito, sad na wala siyang tawag nito yung exit. Basta tanggap lang siya ng tanggap. At dahil po sa pangyayari na yon, yung dagat na yon ay naging sobra sa alat. At base po sa mga nakaranas na nagkukwento, kapag ikaw ay maligo doon, ngunit na may salbabida ka pa. O dili kaya yung life vest, yung yung styro para lumutang. Hindi po. Hindi po kahit na ka doon, kahit pilitin mong lumubog, hindi ka lulubog. Base po sa mga kwento po nila. Mag-dive ka, walang paraan para malunod ka. Lilitaw at lilitaw ka. Bakit? Dahil po sa sobra ng alat. At wala pong yung ordinaryong isda, wala pong nabubuhay doon. Walang nabubuhay. Bakit? Sobrang alat Pastor Doming, tumatanggap yung sinaya ng tubig from doon sa Jordan River. Hindi ba napupuno? Hindi po napupuno. Bakit? Kasi nga po, dahil po sa sobrang init ng lugar na yon, no? Kapag yun nga, pinupuno po siya ng tubig from Jordan River, yung init naman na yung klima doon, nangyayari po yung labis na yung pag-i-evaporate.
ng tubig. Kaya po, nawawala yung tubig po niya. Hindi siya napupuno. At dahil naman doon, nagsanhi na yung alat ng tubig. Para bagang isang kawa, pinuno mo ng tubig. No, kapag ka inano mo, di ba nagkakaroon ng asin? Sobra-sobra yung asin content ng lugar. Nawawala po yung lumilipad po yung yung tubig. Kaya nga hindi po kailangan na may exit. Kaya nga yung problema, yun po ang nagsanhi, Dead Sea. Walang nabubuhay. Alam po niyo, sa isang tao, Kristiyano, tanggap lang. Kumbaga, pinapatawad, hindi nagpapatawad. Dapat magbigay ka naman. Amen. Umibig ka naman, magmahal ka naman. Amen po. Amen po. Nakuha po ba natin mga kapatid? So, ulitin ko lang kung paano kami minahal ni Kristo. Magmahal ka naman. No, minahal tayo ng labis-labis. Ipakita naman po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Hindi po sa isang pagkakataon lamang. Araw-araw, oras-oras. Ipakita po natin ang ating pong pagmamahal. Amen. And then, siyempre po, hindi lamang po tayo tinatawag ng komunyon, ito mamaya, na tumingin sa nakaraan. Yung nakaraan, yung cross ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tinatawag din tayo na tumingin sa ating kasalukuyan. Ano po itong kasalukuyan na ito? Ito po ngayon, sa ating pong puso. Amen. Kaya po yung number 2, ang sabi po natin dyan, siyasatin ang iyong puso. In what ways? Sa papaano pong paraan? Ang sabi nga natin dito, ang hapag ng Panginoon ay lugar ng grasya. Yung kanina, yung hapag ng Panginoon, grasya yan. Ngunit ito rin ay lugar ng katapatan. Dapat nakikita po yung katapatan. Kaya nga ang sabi natin, pagsusuri. Pagsusuri. Yung examine, suriin po natin. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Yun, palagi natin binabanggit yan. Bago tayo kumain ng tinapay at ng saro na siyang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon na nabuo sa krus ng Kalbaryo, yan po yung talataw. Siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Siyasatin po natin. At kung mayroon po tayong, parang mayroon yatang hindi tama. Parang mayroon akong tampo. Parang mayroon akong kagalit. At humingi ka na ng tawad. Kung wala dito, kung mayroon dito, pwede mong puntahan, sabihin, Sister, Kitang Aldo, sa totoo lang, may tampo ako sa'yo. Pero, sorry. Halimbawa, mayroon kang nagawan ng hindi maganda. Manyat kang sorry. So, hindi po yun kahinaan. Amen. Bakit? Hindi po yun kahinaan. Saan binanggit ko nga sa Sunday School ganito Ipinapakita mo lang na ikaw ay umunlad na sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Kaya, Pastor, yung kabaliktaran nun, siyempre kung hindi ka nagpapatawad, ipinapakita mo na ikaw ay baby. Hindi ako may sabi noon, meron akong narinig. Baby, Christian ka pa. Ano ka mapatawad At ang mapanganib po doon, sabi ng ating Panginoon, hindi ka rin patatawadin ng iyong amang nasa langit. So sinabi po natin, examine, pagsusuri. Di ba? Bago natin husgahan yung iba, kasi marami mga tao ganito natingin sa iba pero hindi natingin sa sarili. Yung bagang matinding humatod.
Ano po ba may mga ganon, ano? Matinding umatol. Pero hindi nakikita yung sarili. Amen. Di po ba? May mga ganoon. Actually po, may babalang salita ng Panginoon. Ang sabi po niya, huwag kayong umusga. Abay, huwag kang sa totoo lamang, kapag humusga ka, bantayan mo ang sarili. Ang iyong sarili. Bakit? Kasi baka darating ang panahon, yung ginagawa ng hinusgaan mo, makanyan mo rin ang ginagawa mo. Huwag mong alisin ang puwing ng iyong kapwa. Sabi po niya, ganon. Alisin mo muna na. Itang sa King James pagkakasabi, gatroso, ano? Sa iyong mata na puwing bago mong alisin ang puwing ng iyong kapwa. Amen. Matindi po na ito. Kaya nga sabi niya, ang sarili mo muna ang dapat nating yung siyasatin. Tignan muna natin, suriin muna natin ang ating mga sarili. At sabi ko nga, kapag nakita po natin na mali naman talaga tayo, sorry. Hindi po ba? At ang Panginoon naman po ay nagpapatawad. Pinapatawad tayo ng Panginoon kapag humihingi tayo ng tawad. Sabi ko nga dito, lumapit sa hapag, sa dulang ng Diyos ng may hubad na katapatan at matinding kapakumbabaang loob. Bakit mo naman nabanggit, Pastor Doms, yung puntong hubad? No. Ito ay paglalarawan natin doon sa puntong wala po tayong itinatago. Wala tayong itinatago. Talagang, kumbaga po, nalala ko yung isang halimbawa ng sumali sa isang paligsahan ng ganda. Open book. Open book. Being a Christian, yun po yung dapat. Hala kang nililili. Alam makasalikot. Hindi katulad doon sa kilala ko. May kilala ako eh. Kayo mayroon din bang kilala ng katahimikan? Pero sa loob atin palang kulo. Sa totoo lang, kilala ko. Sino kaya yun? Pero, siyempre exempted tayo. Wala dito. Wala dito. Nandun po sa probinsya namin. Opo, may nakikinig sa probinsya namin, ha? May nakikinig sa probinsya namin. Wala, talagang pinapalga. Dahil totoo, may namdaman ko, pero may patawad ko. Opo. At totoo itong sinasabi ko, ha? Totoo itong sinasabi ko. May namdaman ko. Pero sabi ng salita ng Panginoon, forgive. Patawad. Kinawawa kasi yung kapatid ko eh. Pagkukwento ka na ng pastor. Totoo po. Kinawa. Kaya nagpatawad ako. Tawad ako. Nukari na kasi ako. Kalingwa mo na Pastor Doms. Itong hubad. Hubad na katapatan. Dapat open book. Kapatan. So sabi po natin dyan, pagsisisi, repentance. Amen. Si Pablo, hindi sinabi ni Pablo na yung mga makasalanan, bawal lumapit. O yung mga nagkasala, hindi na dapat lumalapit. Hindi po ganon, kapatid. Dahil kung ganon, wala nang makakalapit sa Panginoon. Ang binabanggit lang dito ay yung pong punto na babala para sa mga taong lumalapit na may pabayang puso. Ano po yung pong ayaw iwanan ang kasalanan. Amen. Lumalapit ka, sumasama ka sa dulang. Namumuhay ka sa kasalanan. Ayaw iwanan ang sin. Unworthy manner. Ika nga po.
Kudigo ko, may kudigo ako. Kaya nga sabi ko sa aking kudigo, huwag mong itago o i-justify ang iyong kasalanan. Mayroon kang kasalanan, o di humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad o patawad sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos po handang magpatawad sa mga pusong tunay na nagsisisi. Nagsisisi ka sa kasalanan mo. Patatawarin ka ng Panginoon. Anyways, ang Panginoon nagbigay na po siya ng halimbawa tungkol po sa pagpapatawad. Naalala po ba ninyo yon yung nagtanong si Pedro, ilang beses kung patatawarin ang aking kapatid? May narinig ako, 70 times. And then, yun po, pagpapanumbalik. Ito po yung maganda, restoration, kapatid. Ang komunyon ay nagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Bakit? Kasi nga po, alam po niyo yung komunyon? Yung nga yung naunang natin binanggit, bago ka kumuha ng tinapay, siya sa atin mo muna ang iyong sarili. May nagawa kang kasalanan. Kasi may hatol Kapag ka kumukuha ka, mayroon kang kasalanan, may hatol sa iyong sarili. Binanggit ng salita ng Panginoon Diyos yan. So, ang gagawin mo ngayon bago ka kumuha, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako. Di nangyari yon, yung pagpapanumbalik, ikaw ay nagpapanibago sa harapan ng ating pong Panginoon. And then, pangalawa po dito, yung punto na ang komunyon ay nagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos, hindi lamang ang ating relasyon sa Panginoon, kundi maging po sa ating kapwa. Kaya mangyayari po ngayon, yung tinatawag na pagkakaisa po sa iglesia. Amen po. O pagkakaisa po ng mga mananampalataya ng ating pong Panginoon, lalong-lalo na po mga Faith Assemblies of God family. Amen po. Amen. Kaya po yung komunyon, ayan po. Unity. Common union. Yun. Communion. Maganda po. Kaya, kung tayo po ay nanlalamig sa Diyos, kung may kagalit at hindi mapatawad, yung bagang mayroon tayong tampo sa iglesia, ngayon, komunyon, magpanumbalik tayo sa Diyos. Ang hapag ng ating pong Panginoon Diyos o ang dulang ng ating Panginoon ay dulang ng tinatawag na reconciliation. Amen po. Nandyan pa po ba tayo? Parang medyo nanahimik po kayo. Amen. Palakpakan nga po natin ulit ang Panginoon. Hallelujah. And last but not the least, hanga po natin dito, sa ating pong, binanggit ko na po ito sa ating pong intro kanina, sabi po natin, ipahayag ang iyong pag-asa o proclaim your hope. Ating tamo bang pag-asa, kapatid? Ang komunyon ay may dalang mensahe na dapat marinig ng sanlibutan. Opo, yung ng mundo. Anong bang tinatawag mong mundo, Pastor Doms? Mga tao. Yung pong 7. Ang komunyon ay mayroong mensahe na gusto na marinig ng mga tao. Sino itong mga taong ito? Gagamit tayo ng mga halimbawa. Ayan na naman si Pastor Doms, magbanggit na naman ng mga halimbawang lagi-laging binabanggit. Hindi ako magsasawa nito. Pamilya natin. Family. Kamag-anak. Kaibigan, kabaryo, katrabaho, kachikahan, at kung ano-ano pa. Noon, kainuman. Ayan. Di ba? Yung tawag kainuman noon. Sa buhay namin ng mga laki, ganyan Mga katagayan. Itong hope na ito, they need na malaman ano ito. Kaya nga sabi niya, ipinahahayag nito
ang kamatayan ni Kristo. Sino mo yun? Ita mo po tinutukoy dito. Ipinapahayag daw natin, dapat yung kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo na kung saan ay nagdadala po ng pag-asa sa mga taong, gamitin ko po yung word na walang pag-asa. Bakit walang pag-asa? Kasi nga, talagang impyerno sila eh. At saka minsan yung buhay talaga, mahirap, malayo sa Panginoon. Kaya sabi natin, sa bawat pagkain at pag-inom natin, ayan po, ipinangangaral natin na ang kamatayan ni Kristo ang tanging paraan ng kaligtasan. Bakit nakita natin kanina? Ano po? Na yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung dugo po niya at yung katawan niya na nahirapan, mayroong mensahe. At yung mensahe ay yung pong pagdadala sa atin ng kaligtasan. Kaya nga sabi ko, huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Amen. Ibahagi natin ang mensahe ng cross. At pinakahuna na dapat nating bahaginan ng mabuting balita o ng ebanghelyo ay yung ating pamilya. Amen. At siyempre, pangalawa, ulitin ko lang, yung ating mga kamag-anakan, kaibigan, katrabaho, katsikahan, katagayan, kumbaga, noon po yun. Bahagi po natin. Huwag po tayong mahiya, kapatid. Meron ako nabanggit eh. Nabanggit mo na nung araw yan, Pastor. Ulitin ko lang. Yung pong tinatawag po na intentional. Anong ibig mong sabihin, Pastor, doon sa intentional pa? English ka pa. Sinasadya. Yun ang ibig nating sabihin doon. Yung intentional. Intentional po, napuntahan mo yung kapatid mo. Intentional, napuntahan mo yung kaibigan mo. Ibalita, sabihin ang ebanghelyo. O dili kayo invitein mo. Mayroon nga akong tip eh. Sigurado ko po na mayroon tayong mga kaibigan, mga kasamaan, kapatid, pinsan, etc. na dukong-duko sa atin. Itang isang salita lang natin eh. Talagang, nano po ito? Nano po kasi ito? Itang hindi ka matatanggihan, kapatid. Huwag mong patagalin, malapit nang darating ang Panginoon. O temo punta lang. O temo sadyain. Ipag-anyaya mo ang salita ng Panginoon. Huwag kang masaya na ikaw lang ang ligtas. Amen. Sama kong sarili ko. Huwag tayong masaya na tayo lang ang ligtas. Puntahan mo ang kaibigan mo. At sabihin, tara, sadyain mo. Sabi ko nga, intentional. Di ba pwede, Pastor Doms, na manalangin na lang ako? Pwede rin naman. Pero kung minsan po tumugon na ang Panginoon sa ang tagal mo ng panalangin, ang kailangan na lamang ay yung lumakad ka, puntahan mo siya at yayain. Amen? Ipinapahayag nito ang pagbabalik ni Kristo. Amen. Yung ang sinabi nga sa verse 26, hanggang sa muling pagparito niya. Kapatid, pakinggan po natin ito. Ang hapag na ito ay pansamantala lamang. Itong ginagawa po natin. May mas dakilang piging na naghihintay sa atin kapag bumalik na ang King of Kings, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na hapunan, kapatid, ay hindi lamang pag-alaala sa nakaraan. Amen. Yung krus. Ito rin ay pagtingin sa hinaharap. Sa tuwing tayo nakikibahagi rito, inaalaala natin ang sakripisyo ni Kristo o ang ating Panginoong Jesucristo. At sabay na inaasam ang araw ng kanyang pagbabalik. Binabanggit ito ng salita ng Panginoon sapagkat may mas dakilang piging na naghihintay sa atin ang hapunan ng kasal ng kordero kapag bumalik na ang hari ng mga hari. Nabanggit ko na kanina. Doon sa Matthew chapter 26 verse 29, mayroong pong piging na magaganap. Kahuli-hulian, kasama na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kakain tayo. Kakain po tayo. Karin po,
natin alam kung literal na ubas ulit yung inumin natin doon, katas ng ubas. Pero mayroong piging, kapatid, na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. The question in that message is, are you ready? Tayo po ba ay handa sa hapag na ito? Tayo po ba ay handa? Kapatid, maging handa ka nawa. Huwag kang maging Kristiyano na paisi-isi sa panahon ngayon. Isipin po natin, kapatid, mamuhay nawa tayo na nag-iisip bukas makalawa, darating ang Panginoon. Amen. That's why, kapag ganun ang kaisipan po natin, nagiging handa po tayo. Mamuhay ka na parang darating na siya ngayon, o ngayong araw, o bukas, manatiling tapat sa paglilingkod. Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, manatili tayong tapat. Hindi tayo naglilingkod dahil napipilit. Burahin po natin ito. Kapatid, maglingkod tayo ng may katapatan habang hinihintay po natin ang dakilang araw na yon. Dakilang araw na pagdating ng ating Panginoon upang, sabi nga, maganap ang isang dakilang piging kasama natin ang ating Panginoon. Harap tayo sa kanyang dulang. Dulang, sabi ko, kapayapaan, kagalakan, pagmamahalan, joy. Amen. So ito na, bilang pinakahuli, hinahamon tayo nito sa banal na pamumuhay. Amen. Mamuhay po tayo na may katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano. Hayaan po natin na makita ng mundo ang kaibahan ng isang taong nakasalo sa hapag ng Panginoon. Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Bilang po sa aking conclusion, ulitan ko lang po sa ating pong mga punto. Sa tuwing lalapit tayo sa hapag na ito, dito po, magkukumunyon na po tayo mamaya, alalahanin po natin yung cross. Amen? Yung pass na ganap. And then, pangalawa po, yung ikalawang punto natin kanina, siya sa atin ang ating puso bago natin mag-take ng tinapay at ng saro. Yung pong siya sa atin present. No? Siya sa atin ating puso. And then yung pangatlo, ipahayag natin ang ating pag-asa. Ito yung future. No? Share the word of God. Share your salvation, how na iniligtas ka ng Panginoon. Kapatid, huwag nating baliwalain ang pagkakataong ito. Huwag nating sanayin ang ating sarili na parang, sabi ko nga kanina sa intro natin, yung routine na lang ang komunyon na ito. Buwan-buwan. Lumapit tayo ng may paggalang, pasasalamat. Siyempre, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang kopa. At sa ating pong pagtanggap, ulitin ko lang po, pagtanggap ng tinapay, bago natin kunin, siyasatin muna natin ang ating mga sarili. Ano po? Then kasama po doon yung punto na tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig. Sabi nga sa pinakahuli, doon sa talata natin, gawin ninyo itong komunyon, sa pag-alaala sa akin. Amen. Gawin ninyo ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin, kapatid. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po sa pagkakataong ito. Binigyan po ninyo kami ng pagkakataon. Napakagandang pagkakataon na maalahala, Panginoong Jesus, yung ginawa mo sa amin, para sa amin doon sa krus.
Salamat po, Panginoong Yesus. Siya yung katawan, siya yung dugo na mayroon pong mensahe, Panginoon, tungkol po sa aming kaligtasan. Maraming pong salamat. Hallelujah, hallelujah. God, sa mensaheng ito na narinig po namin ngayong umaga, para tinawang maging sariwa ito sa aming mga puso. Tuwing sumasapit yung ganitong mga linggo, unang linggo ng buwan, maging sabik po kami na alalahanin, Panginoon, ang inyong ginawa doon sa krus. Salamat ng madami, Ama. Tinatawagan ko po yung mga kapatid po natin na naatasan na maglingkod sa atin sa komunyon. Hallelujah. Diretsuin na po natin ito. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. Sinasabi ng salita ng Panginoon, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at tinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Napansin po ninyo yon? Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad. At inulit po ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto. Gayun din naman, Ana, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Bakit? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. That is the message kanina. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kapatid, may babala po ang mga talata. Ulitin ko lamang po, bago ka tumanggap ng tinapay at ng saro, manyad kang sorry kay Lord, kung ating kang agawang masanting, sabihan mo kaya, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tayo po manalangin muli, kapatid. Hallelujah. Lord, salamat po muli sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo. Maganap po namin ang isang dakilang bagay na utos mo, ang komunyon, Panginoon. Bago po namin tanggapin ang mga simbolo na ito, patawarin mo kami sa aming mga naisip na salita na gawa, kung mayroon man, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyong paningin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Linisin po ninyo kami, Ama, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Gawin po ninyo kaming karapat-dapat. Gawin po ninyo kaming banal sa iyong harapan. At ipinapanalangin ko rin, Ama, ang mga kapatid po namin na maglilingkod sa amin. Bless them. And continue to use them, Father God, for your glory. Salamat ng madami sa iyong kapurihan, karangalan, kalalatian at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating pong mga kapatid sa ating pong komunyon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan po yung simbolo, no? At hindi pa pong hindi pa po pala na-crack. So, tingnan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Napakadakilang araw po ito. Amen. Salamat po, sister. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Napakadakilang araw na ito. Ang araw na ito, kapatid. Hallelujah. Huwag po nating tignan na ito ay ordinaryong pangyayari lamang. No? Inaalaala natin, kapatid, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Hallelujah.
Oh God, hallelujah. Damhin po natin kapatid ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh God, dakila ka Panginoon, hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka Panginoon, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God. Napakadakila mo, Panginoon. Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you. We worship you, God. We lift up your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Salamat po sa mga kapatid na naglingkod sa atin ngayong umagang ito. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. At hallelujah, Jesus. Tanggapin po natin ang tinapay at ng saro na siyang simbolo ng katawan at tugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat din ng Juan 6:58. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyaon. Mga kapatid, sabay-sabay na po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat po sa matagumpay na gawain ngayong umagang ito. At God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Ingatan tayong lahat ng ating pong Panginoon. Patuloy po nating sambahin at parangalan, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. At mayroon po kasing Sunday school, mag-birthday po yung anak po ng isang kapatid po natin at may kunting salo-salo po yung mga bata sa likod. Si Brother J yung MC po natin. Si Zach, happy birthday Zach. Napansin ko po yung mga Julayan yan. Happy birthday to all of you. Nagkataon po na ano siguro yung sulat dito, yung pangalan po ng mga may birthday po sa buwan na ito. So, alin man po sa inyo, sino man po sa inyo may birthday ngayong buwan na ito, happy birthday to all of you. And